Magandang araw mga paps. Ang gagawin natin ngayon mga paps ay try natin mag-ayos ng ng generator. Bali ang problema nito, nag-overload siya tapos namamatay. Subukan natin gawa ng paraan. Disclaimer lang nga pala mga paps, hindi naman ako professional na gumagawa talaga ng mga generator. Bali ito, tinatry lang natin ayusin to. At baka naman matsambahan natin ang sira, magawa ng paraan para magamit ulit. Maganda rin kasi ang may generator sa bahay pang emergency. Ito nga pala mga paps yung may sira, yung inverter. Pagtingin ko, mayroong putok na pyesa. Ang problema lang mga paps, hindi siya marirepair kasi parang nakasemento yung pinaka-board nito. Ang naisip ko na lang mga paps ay bypass na lang itong inverter. Di ko lang alam kung gagana. So habang umaandar yung generator, bala kung hanapin yung output ng generator at hanapin natin yung AC current. Tapos ay papadaanin ko na lang sa AVR, yung auto voltage regulator, para malinis ang kuryente makukuha natin. At para maging 220 talaga, 220 AC. Sana po gumana. Sa mga marurunong po, pwede po nyo akong mag-comment po kayo kung anong pwedeng gawin dito, kung gagana po ba itong ganitong diskarte. So ang ginawa ko dito mga paps, bali pinaandar ko yung generator, then hinanap ko yung output. Bali may nakita ko 220 AC. Bali ang gagawin ko rito, puputulin ko lang po yung wire na yan, yung kulay pula. Tapos ikukonect na lang po natin doon sa connection, papunta po rin sa pinaka outlet ng generator. Sana gumana. Tapos yun nga po, ang balak ko ay kabit sa AVR na 220 para malinis na 220 ang lalabas. Uulitin ko po uli. Mga paps, baka naman mayroong mga master dyan na marunong mag-repair nitong inverter ng generator. Kasi napakamahal po kasi talaga dito sa Raon eh. Bali, napagtanungan ko, yung isang tindahan doon na nag-ayos ng mga generator, ang sabi nila ay nasa 5K to 6K, then plus labor. So baka naman merong marunong sa inyo dyan, pa-comment na lang below para kahit papano ay makatulong po tayo sa mga kababayan natin na ganito rin po ang sira ng kanilang mga generator. So yan paps, putulin mo lang yan. Ito yung wire na dalawang ito, itong puti tsaka pula, nagaling to sa harapan. So i-connect mo lang doon yung yung output, yung unang dalawang wire na pinutol natin. Huwag nyo lang kalimutang balutin ng electrical tape para hindi mag-ground. Ayan mga paps, tapos nating malagyan ng electrical tape ang ating pinagdugtong na mga wire. Ibinalik ko rin pala paps yung inverter uli, then at tapos yung mga tinanggal natin dito ay ibinalik ko rin uli sa board. Mas okay na ibalik na lang din. Binalik ko na rin lang, baka kasi maka-apekto sa andar ng makina. Sana. Then after kong maibalik lahat mga paps, yung mga connection nitong inverter na to, ay ibinalik ko na yung generator, binuo ko na uli, nilagyan ng gas, tapos papaandar yan natin. Ayan mga paps, ready na. Ayan mga paps, mandar na. Kasi itong generator na ito mga paps, magandang andar nito eh. Sayang lang kasi na hindi gagawa ng paraan para magamit ulit. Bali, ayan, kumuha ko ng tester para testingin na natin yung output kung may 220 ba talaga kung sa may saksakan sa harapan. So pag-test ko mga paps, ang lumabas na result ay meron siyang 218 or 19, almost 220 na rin. So, di ko lang alam kung ano magiging nito.